Adrian, wala talaga siyang mahagilap na isagot sa binata. Why didn't you tell me na may boyfriend ka? I could have just left you alone. Fling or not, it's not my thing to become the third party. Kung sa'yo okay lang na pagsabayin ng ilang lalaki, then sa akin hindi. I might be tagged as a playboy, but I made sure to only have one woman at a time. Kahit mababa ang boses nito ay dama ni Clara ang galit ng binata. Hindi niya kinontra ang sinabi nito. Mas mabuti ng ganun ang isipin ni Adrian kaysa malaman nitong tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Isa pa baka nga tuluyang tigilan na siya nito dahil sa inaakala nitong may boyfriend na siya. Bakit hindi ba niya yun naisip dati? Di sana hindi na niya kailangang isuko ang sarili dito ng paulit-ulit para lang pagsawaan siya nito. Bakit? Naniniwala ka ba talaga sa sarili mo na ginawa mo ang lahat ng ito para doon? Hindi kaya ginawa mo yon dahil gusto mo na naman talaga? So I guess dito na nagtatapos ang pagiging fling natin. What the... Since we had very wild and hot fling moments, I never thought it would be short-lived. Wala nang mababakas na galit sa tono nito. Hindi niya mabigyan ng pangalan ng damdaming nakapaloob sa tono ng pananalita ng binata. Nanatiling tikom ang bibig niya at hindi niya kayang salubungin ang mga titig nito. Nakita pa niya ng tingnan nito ang kabuuan niya. You're right. Hindi ka na nga si Claire. You're different. Ash suits you just fine. Anyway, I had a great time with you. I just feel sorry that you had to cheat on your boyfriend. But hey, maybe this is not the first time. So you might get used to it already. Adrian, hindi ako ganong klaseng babae. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, lalo't nakikita niya sa mga mata nito ang parang pagbaba ng tingin nito sa kanya. Then tell me what kind of woman are you? Oh, I get it. Were you trying to take your revenge on me dahil sa nagawa ko before? No, it's... Nahahati talaga siya sa kagustuhang malinis ang pangalan niya rito at sa kagustuhang protektahan ng mga anak. Siyempre alam na alam niya ang priority niya. I'm really sorry, Adrian. Yeah, maybe deep inside ay gusto kong makaganti kaya't umabot tayo sa ganito. I hope hindi masisira nito ang business partnership natin. Sa sinabing yun ni Clara ay para na nga niyang inamin ang inakusa nito sa kanya. Of course, hindi kailanman maaapektuhan ng mga kumpanya natin sa paglalaro nating pareho. His voice was as cold as ice. Kung hindi ko nalaman ngayon hanggang kailan mo ko paiikutin sa mga palad mo. Napatingin siya sa binata sa tanong na iyon. Matagal na naghinang ang mga mata nila. Muli ay parang wala siyang kakayahang magsalita. Don't bother to answer. Ang importante ay nag-enjoy naman tayong pareho kahit sandali lang. Thanks for the lunch, by the way. Alis na muna ako. You can just lock the door when you leave. Tumayo na ito at iniwan na siya sa kusina. Nang nawala na ito sa paningin niya ay parang nawalan ng lakas na napaupo si Clara. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Mission accomplished, Clara. Hindi mo na kailangan magkunwari na hahabol-habol sa kanya. Titigilan ka na nga ni Adrian. Nagbubunying sabi ng isip niya. Nagkukunwari nga lang ba talaga siya? Hindi kaya bukal sa loob niya ang lahat ng nangyayari sa kanila ng binata? Hinayaan niya na lang umiyak ang sarili hanggang sa mapagod. Tama lang ang desisyon mo. Hindi ka na mangangamba para sa mga anak mo. Pagkatapos ng collaboration ng kumpanya niyo ay maghihiwalay na uli ang landas niyo ni Adrian. Tatahakin niyo na uli ang kanya-kanya niyong buhay. Inayos muna niya ang kalat niya sa kusina bago siya nagbihis. Malungkot na tiningnan pa niya ang kabuuan ng bahay nito bago isinara yon. Sobra 1 oras na mula nang umalis si Adrian at hindi pa ito bumabalik. Alam niyang ayaw nitong maabutan pa siya sa bahay nito kapag dumating na ito. Tama nga ba ang desisyon niyang bumalik ng Pilipinas? Kung nanatili lang sana siya sa London, ay hindi niya na sana naramdaman ulit ang sakit sa puso gaya ngayon. Natutunan naman niyang mag-move on na. Pero tila bumalik siya sa simula sa pagkikita nilang muli ni Adrian. Bago siya umalis ng bahay ng binata ay napasubsob uli siya sa manibela ng sasakyan niya at umiyak. Gaga ka kasi, Clara. Kahit nagbago ng pisikal mong anyo, ikaw pa rin si Clara na nananatiling baliw kay Adrian, ang ama ng mga anak mo. Sa kabilang banda, hindi na nga siya kinukulit ni Adrian magmula ng araw na yon. Miminsan na lang din ito mapadpad sa building nila. Dapat sana ay magsaya siya dahil kusa nang umiiwas ang binata sa kanya.
Pero hindi niya maramdaman ang kasiyahang yun. Lagi na ay nakatulala siya habang iniisip ito. Sa gabi naman ay nakikita niya ang sariling umiiyak. Hinayaan niya na lang ang sarili na maramdaman yung lungkot. Alam niyang makaka-move on uli siya gaya ng dati. Kasalukuyang nakaupo siya sa loob ng opisina niya at natigil sa pagguhit ng design para lang matulala ulit sa kawalan. Bumukas ang pinto ng opisina niya pagkatapos ng 3 katok. Ash? Agad na bungad sa kanya na magandang mukha ng inaanak ng mama. Kasi, hindi makapaniwalang sabi niya na tumayo na rin para salubungin ng babae. Yep, it's me. I have something for you. Nagyakapan muna sila bago nito ibinigay sa kanyang bitbit na pasalubong. When did you arrive? Ang babae ay inaanak ng mama niya na naging malapit sa kanya dahil kasabay niya itong nag-aral sa London. Ang ina ni Cassie ay isang Pinay habang ang ama ay isang Canadian. Kaya't ang ganda nito. I just arrived. I missed you so much. Gusto ko talagang sorpresahin kayo ni tita kaya't hindi ko sinabing pupunta ako. I'm so happy that you're here. Does it mean na papayag ka nang ma-feature sa magazine suot ang designs ni mama? Matagal na kasi itong pinapakiusapan ng ina tungkol doon. Wala pa kasing balak umuwi ng Pilipinas ang babae, kaya't hindi nito matanggap ang alok ng ina niya. Why not? I would be thrilled to be featured in your magazine. Actually, the main reason why I am here is to pursue my dream to becoming a model. I only have a slight chance to become one in London. Napangiti siya. Hindi mahihirapan ng babaeng makamit ang gusto nito dahil sa angkin nitong ganda. I'll support you all the way. Nakangiting sabi niya. By the way, your twins want me to give you this. Excited na kinuha niyang inabot nito. Isa yung picture ng kambal niya na nakalagay sa isang frame. Nahalatang gawa ng mga ito gamit ang cardboard. Napuno ng drawings at I love you mommy ang frame. Napangiti siya nang makita ang pictures ng 2 anak. They're so sweet and they miss you too. Thank you. Miss na miss ko na rin sila. Masaya rin ang mama niya nang makita si Cassie. Nagpaalam siyang sasamahan si Cassie sa uuwian nitong kondo. Gusto sana ng ina niya na sumama, pero may scheduled meeting ito sa isang kliyente. Bago sila umuwi sa kondo ng babae ay naglibot-libot muna sila sa labas. Itinuring na niyang kapatid ang babae at ganun din ito sa kanya. Pareho kasi silang nag-iisang anak. There is an offer for me from JLC Clothing. I have a meeting with them next week. If I will sign the contract with them, then I will be under Dynasty Agency. I did my research about the said company. And oh my! I was stunned when I saw Giancarlo and Adrian's pictures. They are so gorgeous. Adrian seems more interesting. I can't wait to meet him. Excited at parang kinikilig ito nang banggitin ng lalaki. Of all people, si Adrian pa talaga. Hindi siya umimik at ngumiti lang sa babae. Nakita mo na ba siya ng personal? Wala itong alam tungkol sa pagtatrabaho niya dati sa kumpanya ni Adrian. At mas lalong wala itong alam na si Adrian ang ama ng mga anak niya. Yeah? He is not that serious when it comes to women. You should be careful. He's a playboy. Imbes na ma-discourage ay napangiti pang lalo si Cassie. You know that I don't like commitments. I'm very much okay with a no-string-attached connection. Humagikik pa ito nang sabihin iyon. Gusto niya sanang pigilan ng babae, pero hindi niya naman alam kung anong sasabihin dito, kung bakit hindi pwede. By the way, hindi ko pa sinabi sa lahat ang tungkol sa mga anak ko. Gusto ko kasing ipaalam yun kapag nandito na sila. Can you not tell anyone about them? Naninigurado na si Clara. Sure! Nakangiting sabi nito na hinawakan pa ang isang kamay niya. Nagpatuloy na sila sa pagkain. Pero parang may pangambang puso niya sa nalaman na posibleng magkakasama sa trabaho si Cassie at Adrian. Clara's POV. Sa susunod na linggo na ilalabas ang collaboration magazine nila with Dynasty Agency. May conference meeting sila para doon. Kanina pa siya hindi mapalagay habang naghihintay na dumating ang mga representatives ng Dynasty. Alam niyang dadalo si Adrian, kaya't magkikita na silang muli. Nasa loob sila ng conference room at nakahanda na ang lahat. Hinihintay nila ng mama niya na dumating na ang mga ito. May mga kasama rin sila galing sa production team ng kumpanya nila. Bumaling sa kanyang ina sa kapinis silang nanlalamig niyang kamay. Relax, masuyong sabi nito. Wala itong alam tungkol sa nangyari sa kanila ni Adrian recently. Pero alam niyang parang may pakiramdam itong may tensyong namagitan sa kanila ng binata. Sumikdo ang dibdib niya nang bumukas ang pinto.
Nakita niya si Mrs. De Luca, kasunod ang isang lalaking may bitbit na magazines. Tumayo silang pareho ng mama niya. Agad na sinalubong ito ng ina niya kaya't nakisabay na rin siya. Nang sumilip siya sa may pinto ay nakita niyang tahimik na nakatayo doon si Adrian. Nagtama ang mga mata nila. Masyadong malamig ang tinging ibinigay nito sa kanya. Nang makaupo na silang lahat ay hindi niya na maalis-alis ang tingin niya kay Adrian. Ilang linggo din niya itong hindi nakita. Nakita niyang mumunting balbas sa mukha nito. Nahihirapan din kaya ito na gaya niya? Hindi siya tinatapunan ng tingin ng binata hanggang sa tumayo ito sa gitna at ipinakita ang magazine nila. Binigyan sila ng tig-iisang kopya. Magandang pagkakagawa nun. Kita niyang kasiyahan sa mukha ng ina at ni Mrs. De Luca. Matagal na nakatayo si Adrian sa harap habang pinipresenta iyon. Hindi niya inaalis ang tingin dito. Nagbigay ng kanya-kanyang opinyon ng lahat pagkatapos nitong magsalita. Siya lang yata ang wala man lang sinabi na kahit ano. How about you, Miss Ibarra? What can you say? Nagulat na lang siya nang tanungin siya ni Adrian. Bumaling ang tingin ng lahat sa kanya. Wala sa loob na binuklat-buklat niya ang magazine na hawak. I love the result. I can't say anything more because the magazine is amazing. Thank you for your talent and dedication, Mr. De Luca. It's not just me. We have an amazing production team. And of course, our models are stunning. So it didn't need a lot of effort to have an awesome result. Nakangiting tiningnan pa nito ang mama niya at si Mrs. De Luca. Nagkatinginan naman ang dalawa habang nakangiti sa isa't isa. Tumayo na ang lahat pagkatapos ng meeting. Pupunta sila sa production floor nila dahil naghanda ng muting salo-salo ang kumpanya nila doon. Lumabas na ang lahat. Nakita niya nagpahuli si Adrian. Hindi niya alam kung bakit hindi rin siya lumabas. Napatingin ang binata sa kanya nang wala pa rin yata siyang balak na lumabas. Yes? Do you have something to discuss with me privately? Tanong nito na tumayo na. Napilitang tumayo na rin si Clara. No. I just want to say thank you uli. Napalunok pa siya pagkasabi nun. You're welcome. Pakibit balikat na sagot nito. Matagal na katahimikan ang namagitan. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ash, Tita said you're here. I was waiting for you at your office earlier and... Biglang natigilan si Cassie nang mapansing hindi siya nag-iisa. Napatingin din si Adrian sa babae. Namilog ang mga mata ng babae habang nakatitig sa binata. Adrian? Adrian De Luca? Hindi makapaniwalang pagkumpirma nito. Nalilito man ay ngumiti na rin si Adrian dito. Yes. Do I know you from somewhere? Nakakunot noong tanong nito pero nanatiling nakangiti. Oh my, I'm Cassie. I believe we will have a meeting next week with JLC Clothing. Agad na lumapit ang babae kay Adrian at inabot ang kamay nito. Cassie? Cassie Ingram? Yeah, I remember. They informed me about you. I'm glad to finally see you in person, Miss Ingram. Agad na nakipagkamay si Adrian dito. I've been dying to meet you, Mr. De Luca. Just call me Cassie. Call me Adrian then. Hindi na yata siya napansin ng dalawa dahil patuloy lang sa pag-uusap ang mga ito. Hindi siya makasingit sa mga ito kaya't nagpaalam na siyang mauna ng muna. Pero parang walang narinig ang dalawa. Tahimik na lumabas siya mag-isa at tiningnan pa muna ang dalawang parang matagal nang magkakilala kung mag-usap. Dumiretso na siya sa production floor nila. Nagsimula nang kumain ang mga ito doon. Maya-maya ay nakita niya ang dalawang sabay dumating. Inalalayan pa ni Adrian si Cassie nang kumuha ng pagkain ng mga ito. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman habang nakatitig sa mga ito. Gusto niyang mainis kay Cassie kapag nakikita niyang panay ang pagpapakyut nito kay Adrian. Mas lamang naman ang pagkainis na nararamdaman niya sa binata. Dahil nakita niya uli ang parang pangaakit nitong tingin at ngiti. Pero this time ay hindi na sa kanya yun ibinigay kundi sa babaeng itinuturing niyang kapatid. Andun na uli ang pangambang hindi niya maipaliwanag. Kilala niya si Cassie. Hindi ito tumitigil hanggat hindi nakukuha ang gusto nito. At sa ngayon ay obvious naman kung ano ang gusto nito or mas tamang sabihing sino. Si Adrian. Hindi imposibleng magka-interes ito kay Cassie. Si Cassie ay mas bata sa kanya ng 2 taon. Maganda ang mukha at hubog ng katawan. Sino ba namang lalaki ang tatanggi rito? I really want to stay pa but I have to meet my manager now. It's really nice knowing you, Adrian. Paalam ni Cassie after nilang kumain.
My pleasure too, Cassie. Lumapit pa ang binata sa babae para kamayan uli ito. Tahimik na nakamasid lang si Clara. Bumaling na rin si Cassie sa kanya at niyakap siya. I'll call you later, Ash. Okay, hihintayin ko ang tawag mo mamaya. Nakangiting sagot niya. Lumapit din ito sa mama niya at nagpaalam bago tuluyang umalis. Nagsasalita sa gitna ang mama niya at si Mrs. De Luca. Nang lapitan siya ni Adrian. Is Cassie taken or single? Napatingin agad siya sa mukha ng binata nang tumabi ito sa kanya. Nakatingin ito sa harap habang hinihintay ang sagot niya. She's just like you. She's afraid of commitments. Sakalang napatingin si Adrian sa kanya at pinagmasdan siyang mabuti. Nakatuon din ang mga mata niya sa harap, pero dama niya ang mga titig nito sa kanya. Well, at least she won't be cheating on someone. Alam niyang pinatatamaan siya nito. Hindi siya umimik dahil hindi niya rin naman maitama ang maling akala nito. Ilang beses mo na bang niloko ang boyfriend mo? Look, Adrian, let's just forget about us. Huwag na nating pag-usapan. Sorry if hindi ako naging ganun ka-honest sa'yo. But can we just move forward? Tumingin na siya rito nang sabihin iyon. Nagsalubong ang mga mata nila. Nakita niyang pagtagis ng mga bagang nito. Pero agad din namang napalitan niyo ng blankong ekspresyon. Sure, I was just curious kaya naitanong ko yon. By the way, I forgot to ask Cassie her number. Can you give it to me instead? Inabot pa ni Adrian ang phone nito sa kanya para masave niya ang number ng kaibigan. Matagal na tumitig lang siya sa phone ng binata. Nagdadalawang isip siya kung ibibigay nga yung impormasyon dito. I think you should ask her yourself. Maybe I'll just ask her later kung okay lang bang ibigay ko ang number niya sa'yo. Hindi niya kinuha ang phone nito. We will have our meeting next week so basically kailangan ko talaga ng number niya. I think she won't mind if ibibigay mo yun sa akin. Pangungulit pa ng binata. And then get it from her agent or manager. I'm sure may number sila ni Cassie. Hindi niya maiwasang mainis dito. Mahina pa rin naman ang pagkakasabi niya nun kahit may kalakip na inis. Walang anumang ibinalik ni Adrian sa bulsa nitong phone habang pinag-aaralan ng reaksyon niya. Are you jealous? Nabigla man sa tanong nito hindi siya nagpahalata. Why would I be jealous? Right. I guess it's okay if I get your permission to know Cassie a bit more. I'm not her guardian. Why do you have to ask my permission? You can get to know any woman you like for all I care. Mabilis na umalis si Clara sa tabi ng binata. Hindi niya alam kung napalakas ba ang boses niya masyado dahil nakita niyang napatingin sa kanilang mama niya at si Mrs. De Luca. Nagkunwari na lang siyang busy sa pag-uutos sa mga staff para ligpitin ang mga kalat sa production floor. Nagpaalam siya sa ina at kay Mrs. De Luca at sinabing may aasikasuhin muna. Iniwasan niya ang mapanuring tingin ni Adrian. Hindi niya alam kung sinadya nitong maprovoke siya ng ganon. Ano ba ang gusto nitong palabasin? Nasisiyahan ba ito sa kaalamang mukhang nagsiselos nga siya? Or yun ang paraan nito para makaganti sa kanya? Kinagabihan ay tinawagan nga siya ni Cassie. Wala itong bukang bibig kundi si Adrian. Alam mo ba na hindi ako mapakali kanina habang nag-uusap kami? Nakalimutan ko tuloy ibigay ang number ko sa kanya. He is such a gentleman. Kapag nakatitig siya sa'yo ay para kang ihigupin ng mga mata niya. Are you sure hindi ka man lang attracted sa kanya? He did ask for your number. Hindi ko ibinigay kasi gusto ko munang magpaalam sa'yo. Nasabi na lang ni Clara. Hindi niya pinansin ang huling tanong nito. Hindi niya alam kung paano magre-react sa obvious na pagkakagusto ng kaibigan kay Adrian. What? Are you kidding me? You should have given him my number right away. Oh my! Wait, can you give me his number na lang? I will be the one to call him now. Excited na sabi nito sa kabilang linya. Bago pa siya makasagot ay nakita niya namang may call waiting siya. Nakita niyang si Adrian ang tumatawag. Bigla siyang nakadama ng excitement. Ngayon lang kasi uli tumawag sa kanyang binata. I'll call you later, Cass. May tumatawag lang importante. Hindi na niya hinintay na sumagot ang babae at mabilis niyang pinatay ang tawag para masagot si Adrian. Hello? Parang manginginig pa yata ang boses niya na sumagot. Did I catch you a bad time? No, it's okay. Napatawag ka. Pilit niya talagang maging casual ang boses. Yeah, about our magazine. Nakita ko na kasi yung pictures natin sa resort at sa cave. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init ng maalalang namagitan sa kanila ng panahong yon.
Naiisip din kaya yun ni Adrian habang kinakausap siya tungkol doon? Yes, bakit? I don't think I will include our pictures, especially yung mga solo pictures mo. Bakit? Worried na tanong niya. Masyado ba siyang pangit doon? No matter how hard we tried to edit the pictures, masyado pa ring sexy para sa mga magazines natin. Is that bad? Hindi niya tuloy alam kung masisiyahan sa sinabi nitong ang sexy niya sa pictures o malulungkot dahil hindi pwede ang mga yon. Masyado bang masagwa? No, not really, but I think we will just do another photoshoot sa studio na lang. We will think of another team. So ang lahat ng mga pictures nila doon ay hindi mapapakinabangan? Paano yung pictures natin, Ania? Why? Do you really want to flaunt your body to the whole world? Parang ito naman ang naiinis bigla. Hindi siya matahimik sa biglang pag-iiba nito ng mood. Pwedeng hingin ko na lang yung pictures ko or kahit makita ko man lang? Curious kasi siya sa mga kuha nila. What do you want to do with them? Ibibigay mo sa boyfriend mo? Hindi pa rin nawawala ang inis sa boses ng binata. Bakit pa ayaw nitong tigilan ng topic tungkol sa boyfriend niya kuno? So what? Boyfriend ko naman siya. Anong masama dun? Sa inis ay sinakyan niya na lang ang sinabi nito. Matagal na hindi ito umimik sa kabilang linya. Tanging marahas na paghinga lang nito ang naririnig niya. Maya-maya ay nagsalita rin ito. Binura ko na lahat ng pictures. Walang anumang sagot nito. What? Sayang naman. Well, nabura na nga. Anyway, we will have our photoshoot again. Good thing dahil uuwi si Giancarlo 2 weeks from now. We'll have the photoshoot with him. By the way, I already have Cassie's number. I'll call her right after our call. Bye for now. Ibinaba na nga nito agad ang phone. Talaga lang? Ipapaalam pa talaga nito sa kanya na tatawagan nito si Cassie? Inis na tinitigan pa niya ang screen ng phone. Kulang na lang ay ibalibag niya iyon sa sahig. Wala pang isang oras ay tinawagan siya uli ni Cassie. Parang ayaw niya tuloy sagutin ang tawag nito dahil alam niyang ibibida lang nito na tinawagan ito ni Adrian. Nang hindi pa rin yung tumigil sa kakaring ay napilitan na rin siyang sagutin iyon. Cass, bakit hindi ka na tumawag uli? I was waiting for you to call me back to give me Adrian's number. Hindi ba tumawag si Adrian? Nagtatakang tanong niya. How can he call me when you didn't give him my number, di ba? Ang sabi ng mokong ay tatawagan nito si Cassie. Can you just send me his number? I'll hang up now. I'll wait for his number, okay? Bye. Bakit sinabi ni Adrian na tatawagan nito si Cassie kung wala naman pala itong planong tawagan ng babae? Natigil lang siya sa pag-iisip nang makatanggap ng text ni Cassie. Nangungulit uli ito sa number ni Adrian. Walang nagawa na sinad na nga niya ang numero ng binata dito. Pabuntong hiningang humiga siya sa kama habang matamang nag-iisip. Kung papatulan ni Adrian si Cassie ay dapat niyang ipagpasalamat na hindi niya hinayaang mahulog uli ng tuluyan ng puso dito. Ibig sabihin kasi nun ay hindi talaga handa si Adrian sa panghabang buhay na relasyon. Ang tanong naman, hindi nga ba nahulog uli ang puso niya sa binata? Inis na tinakpan niya ng una ng muka. Bakit hinayaan niya ang sariling mapalapit dito uli? Sa kabilang banda, hindi niya alam kung ano ang magiging tema ng photoshoot nilang tatlo. Binigyan lang siya ng schedule ni Adrian at sinabing sa studio ng Dynasty gagawin ng pictorial. Casual lang na damit ang suot niya para mas madaling tanggalin kapag nagpapalit na siya ng isusuot para sa magazine. Hindi na niya ipinaalam kay Adrian ang pagdating niya dahil maaga pa lang naman. Nagdadalawang isip siya kung pupuntahan ba ito sa office nito or dediretso na lang sa studio. Napagdesisyonan niyang pumunta na lang agad sa studio at doon hintayin ng kambal. Excited din siyang makita sa wakas si Giancarlo pagkatapos ng ilang taon. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng studio. Naalala niyang wala nga pala siyang ID na isa-swipe para mabuksan iyon. Akmang tatawagan na lang sana niya si Adrian nang bumukas iyon. Nagsalubong agad ang tingin nila ni Adrian na papalabas na rin yata sana. Clara? Sakalang naghiwalay ang tingin nila ni Adrian nang may tumawag sa kanya mula sa likuran ng binata. Nang tingnan niya yun ay nakita niya si Giancarlo. Otomatikong napangiti siya. Parang wala namang ipinagbagong itsura nito. Giancarlo! Masayang bati rin niya. Agad na nilapitan siya ng lalaki at niyakap. Wow, you look different. Kung hindi pa sinabi ni Adrian na pupunta ka ngayon ay hindi ko talaga iisiping ikaw si Clara. Hindi makapaniwalang sabi ni Giancarlo. And you haven't aged at all.
Tiningnan pa niya ang kabuuan nito pagkatapos yakapin din ng lalaki. Actually, may ipinagbago pala sa mukha nito. Mas naging maaliwalas ang mukha ni Giancarlo. Hindi kagaya dati na laging formal ang dating. Nakikita niyang parang mas masaya ito sa buhay ngayon kumpara sa dati. I'm wondering, why si Giancarlo lang ang nakatanggap ng welcome hug mo? When in fact, ako ang boss mo dati. Biglang singit ni Adrian. Tumawa si Giancarlo na bumaling sa kakambal. You're still jealous, bro. Maybe you need to do something about that. Tinapik pa nitong balikat ni Adrian. Akala niya ay tatawanan ng binata ang biro ng kapatid, pero biglang sumeryoso lang ito. Anong gagawin ni Clara sa biglang pagdating ni Cassie? Maapektuhan kaya siya sa laging pagsasama ni Adrian? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.